Samahan niyo po ako mga kapatid sa isang panalangin. Father, may you give us a heart that truly desire to know the truths of your words. Bigyan mo po kami ng mga pusong handa po makinig sa iyong mga salita at hindi lamang po basta makikinig. Mahalin po namin ang iyong salita at aming pong sundin ito, Panginoon. Kaya po sa umaga na ito, sa pagbibigay mo po sa amin na masamba ka at pag-aralan po ang iyong salita, iniiling po sa banal na Espiritu. Turuan po kami ngayong umaga. Banal na Espiritu, gawin mo po ang dapat mong gawin sa bawat isa sa amin. Ayon sa iyong mga salita. Ipaunawa mo nga po sa amin ito. Pagliwanagin mo nga po sa amin ito. Minsan po sinabi mo sa iyong salita, babaguhin mo po ang puso ng iyong mga tao. Minsan po sinabi mo sa iyong salita, ang mga pusong matitigas na ito, nagsintigas ng bato, ay gagawin mo mga pusong mga laman. Pusong malalambot, puso na handang sumunod sa iyong sinasabi. Yun po ang naisin namin ngayong umaga. May the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to you, my God, my rock and my Redeemer. Panginoong Hesus, kayo po madakila, kayo po maparangalan, kayo po mataas. Sa patuloy ho namin pag-aaral ng iyong salita, makita po namin ang iyong kagandahan, ang iyong kabutihan. Makita ka namin at makilala ka namin na lubusan at kilalanin namin na wala po kaming ibang kailangan sa buhay na ito kundi ikaw lamang, O Diyos. Marami pong salamat. Sa iyo po, idinadalangin ito ng iyong lingkod. Dato tayo magsabi ng Amen. Again po, balik po tayo sa ating series, Do Not Forsake Wisdom. Let's continue to remember God's wisdom, continue to abide in His words, continue to trust in Him, continue to bind ourselves in Christ. Napag-aralan din po natin at paulit-ulit pong sinasabi po ito at mababasa natin sa entire book of the Proverbs and even into other books in the Bible. Ang isa pong fool, pinipili niya pong lagi na i-disregard, baliwalain po ang Diyos, baliwalain po yung wisdom ng Diyos. At pag sinasabi po natin at pinipili po natin na ating pong binabaliwala ang Diyos, ang wisdom niya, para ho nating sinasabing baliwala ho siya. Para ho nating sinasabing hindi siya totoo sa buhay natin. Para ho nating sinasabing wala tayong takot sa Kanya. Para ho nating sinasabing hindi namin kailangan ng iyong salita, hindi ko kailangan ng iyong kalooban, susundin ko ang sarili ko. Yun po, mga kapatid, ang isang fool as defined and described by the author of Proverbs. Kaya po ngayong umaga, ito po isang topic. We will again deal po sa isang topic na lahat po tayo mga kapatid ay nag-i-struggle po dito one way or the other. If not sometimes, if not oftentimes, all the time. This is about wisdom for humility and pride. Book of Proverbs, mga kapatid. The book of Proverbs so much emphasizes, no? Ina-emphasize niya po ng todo-todo. Binibigyan niya po ng sobrang pagpapahalaga yung pagtuturo, pagpapaalala po about humility and pride, mga kapatid.
So, kindly join me opening our Bibles in Proverbs chapter 6. We'll be reading verses 12 through 19. Proverbs chapter 6. Let's start with verse 12. And we'll be reading po hanggang verse 19. Let me hear your amen kung kayo po yung nandun na, mga kapatid. Sabi po sa Holman Christian Standard Bible, a worthless person, a wicked man. So, ang isa daw pong wicked man ay isang worthless person who goes around speaking dishonestly. So, ito po daw isang tao na umiikot, nagkakalat ng dishonestly, who winks his eyes, signals with his feet, and gestures with his fingers, who plots evil with perversity in his heart. He stirs up trouble constantly, therefore calamity will strike him suddenly. He will be shattered instantly beyond recovery. 6 things the Lord hates. In fact, 7 are detestable to him: arrogant eyes, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that plots wicked schemes, feet eager to run to evil, a lying witness who gives false testimony, and one who stirs up trouble among brothers. Mga kapatid, ito pong topic natin na to regarding wisdom or wisdom for humility. Ito po ay isang introductory to a subtopic dito po sa wisdom or humility and pride. So this is one good introduction for us na ating pong maunawa ng sinasabi po ng Proverbs tungkol po sa humility and pride. Mga kapatid, lahat po tayo dito naniniwala na ang Bible po ay salita ng Diyos. Do I hear amen? Para pong sasampu lamang. Lahat po tayo dito nag-agree na ang salita po ng Diyos, ang Bible and Scripture, the very words of God. Do I hear amen? Okay. Gusto ko pong paalala sa bawat isa. Ganito po. Lahat po ng sinasabi ng salita ng Diyos, ito po, mga kapatid, ang kanya na pong pinakitang kalooban niya. So, hindi po natin kailangan na manghula, hindi po natin kailangan alam niyo po, piliting alamin pa ng panghula natin, pakiramdam natin, tungkol po sa kalooban ng Diyos, kasi nga po, sabi natin, nag-agree po tayong lahat, na ang salita ng Diyos, na ang Bible po ay salita ng Diyos, therefore, sa salita po ng Diyos na ito, ni-reveal niya na nga po ang kalooban niya. Do I hear amen? Malinaw din po, mga kapatid, at gusto ko pong paunawa sa bawat isa, na pagkahalimbawa po, may sinabi ang salita ng Diyos sa atin, mga kapatid, at hindi po natin sinusunod ito, ang tawag po ng salita ng Diyos sa atin, tayo po ay lawless people, lawless person. We are people who, mga taong nabubuhay ng wala pong kinikilalang batas. Bakit ko po nasabi to? Kasi po, mga kapatid, sa isa pong anak ng Diyos, pakinggan niyo po ako mabuti dito, mga kapatid. Bukas niyo po ang inyong mga tenga at ang inyong mga puso. Ang salita po ng Diyos, mga kapatid, lahat po yan sa isa pong tunay na anak ng Diyos, batas sa atin yan. Do I hear amen? Ngayon po, pagka meron po siyang sinasabi at hindi po natin ginagawa, ang tawag po ng salita ng Diyos doon, lawless ka. Isa kang taong walang sinusunod na batas. Yun po, mga kapatid, na gusto ko maintindihan natin.
ang isa pong anak ng Diyos, ang isa pong na kay Kristo, isa po siyang taong gumagalang sa salita ng Diyos kasi yan po ang nagbibigay ng pagkakaiba natin sa lahat po ng tao sa mundong ito kasi po tayo yung mga taong takot po sa Diyos. Yun po yung paulit-ulit mga kapatid na sinasabi sa atin ng Book of Proverbs. Ang buhay po natin ay nakikilalan. Isa po sa pagkakakilalan ng isang tunay na kay Kristo ay may takot po siya sa Diyos. So kung may takot po tayo sa Diyos, lahat po ng ating iniisip, lahat po ng ating sasabihin, lahat po ng ating paplanuhin, lahat po ng ating mga hangarin, lahat po ng ating mga dapat gawin, dapat po mga kapatid, nakikita po sa atin, nag-uugat po mga kapatid, dun po sa takot natin sa Diyos. Mga kapatid, pag sumunod po tayo sa salita ng Diyos, nandun po yung pangakong pagpapala. Pero pag tayo po ay sumuway sa salita ng Diyos, nandun din po yung pangakong parusa. Pareho pong pangako. Hello? Nasusundan po ba, church? Pag sumunod, nandun po yung pangakong pagpapala. Pag sumunod, may pangako ring parusa. So sa isa po, mga kapatid, may takot sa Diyos, automatic po, natural po sa atin, mga kapatid, takot ako sa Diyos, susunod po ako sa Kanya. Kaya ngayon, sabi ngayon ng Proverbs, that is now the beginning of wisdom. Nag-uumpisa ka ng tumalino. Bakit? Kinikilala mo kasi ang kalooban at ang gusto ng Diyos sa buhay mo. Yan, nag-uumpisa na. Mga kapatid, ang isa po malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos, biyan po sa pagsunod dahil may blessing, biyan po sa pag-disobey may parusa. Biyan po doon mga kapatid, gusto ko po maintindihan natin, ang sinasabi po, yan po yung gusto natin pag-aralan ngayon, ang sinasabi po ng salita ng Diyos, hear me out, church. Kapag po tayo ay may takot sa Diyos, nandun po ang humility natin before God. At pag wala po yung takot at hindi sumusunod, kapatid, ang yabang natin sa harapan ng Diyos. Alam niyo po ba mga kapatid, ang sin, paano define ng Bible? Ang sin po is not just disobedience. Hear me out, church. Buksan niyo po yung tenga niyo, buksan niyo yung puso niyo. Ang kasalanan po, mga kapatid, ay hindi lamang po yung simpleng pagsuway. Sa mata po ng Diyos, gusto ko po maintindihan niyo at sana magbigay po ng takot sa ating lahat. Sa mata po ng Diyos, rebelde tayo sa Kanya. Hindi ho ba mabigat? Kaya po, mga kapatid, yung pong pag-attend natin sa worship, part po yan ng gusto ng Lord, and when we do that, it only means that we fear God. When we attend fellowships, sabi po sa Hebrews chapter 10 verses 24 and 25, do not neglect attending the gathering. Mga kapatid, pag pinili niyo po yung ibang bagay kaysa po dito, definitely, you are disobeying God. And when you choose other things to do than praying and meditating the Word of God, or making disciples, definitely we are disobeying God. Ano po sabi ko uli kanina? Sin is not just a simple disobedience. Sin is rebellion in the sight of God. Kaya if we choose something than obeying God, than obeying clear command from the Lord, then we are rebellious in the sight of God.
there is no fear in us. Wala na pong takot sa atin. Hello? Para po lalo po natin maintindihan kung ano po yung gustong sabihin ng binasa natin, because we will only be focusing our study later on as we go to the passage. Focus lang po tayo sa verses 16 through 19, pero binasa ko po natin po yung verses 12 so that makuha po natin yung pong thread po nung pong gusto sabihin ng author sa atin. Para po lalo po tayong dalin, mga kapatid, soon gustong idiin sa atin ng Proverbs chapter 6 verses 16 through 19. Gusto ko pong may maunawaan po tayo ngayong pare-pareho. In Romans 8:29, sabi po dyan, for those He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many brothers. Sinasabi po ni Apostle Paul, kilala na ng Diyos kung sino talaga sa Kanya before anything else. Before creating everything else. Kilala na kung sino sa Kanya. And sinasabi na dahil kilala na ng Diyos ang sa Kanya, mga kapatid, hear me out, itong mga tao na ito, dinesisyonan ng Diyos. Hear me carefully. Dinesisyonan po ng Diyos na sila po ay mag-develop ng character na katulad po ng Son niya, our Lord Jesus Christ. Nasusundan po natin, mga kapatid? So, kilala na ng Diyos yung sa Kanya, at dahil po sa Kanya ito, dinesisyon na rin ng Diyos yung mga tao ito, kailangan, dinesisyon na magde-develop ng character na katulad ni Jesus Christ. Here, sinasabi rin ni Apostle Paul, ang anak ko, sabi ng Diyos, ang anak ko, unique. Kaya nga, firstborn, meaning to say, highest among all, cannot be compared to anybody else. At siya po unique, and therefore, yung mga magiging anak niya, by virtue of adoption, mga kapatid, ang gusto ng Diyos sa atin, mga kapatid, hear me out, maging katulad nung anak niya. Nasusundan po natin? Here goes, sinundan pa ni Apostle Paul in Ephesians 4:22 and 24. Tingnan niyo po ha. You took off your former way of life, the old self that is corrupted by deceitful desires. Hindi naman po siya galit. You are being renewed in the spirit of your minds. Alam niyo po mga kapatid, itong passage na ito, deep, very deep teachings of Paul. Pero very practical po. You are being renewed in the spirit of your minds, verse 24. You put on the new self, the one created according to God's likeness. Hindi po natapos si Apostle Paul. In righteousness and purity of the truth. Here, sinasabi po ni Apostle Paul, oh, believers, followers of Christ, hindi ba tinuruan na kayo na i-put aside nyo na yung evil nature nyo, yung sinful nature nyo? Di ba tinuro na sa inyo yan? Di ba pinaunawa na sa inyo? Di ba narinig nyo na yan na maraming beses? Sa mga turo namin, turo ng mga apostol, yung mga nagtuturo sa inyo, di ba tanggalin nyo na yan? Hindi na dapat kayo nabubuhay, hindi na dapat kayo nag-aakto kung paano yung dating yung buhay. Tapos na yun. And then, he went on. Yung evil desires nyo, na niloloko kayo, na ang ginagawa ng evil desires ninyo, making you want to do evil things. Yan yung evil, yan yung sinful nature, yan yung desires ninyo. Gumawa kayo ng mga bagay na hindi gusto ng Diyos. Yan yun, sinasabi ni Apostle Paul. And then, yan din ang nagdudulot sa inyo mag-isip. Mag-isip ng
magagandang bagay na yan ang kalooban sa inyo ng Diyos. Ang hindi ninyo alam, sinasabi ni Apostle Paul, yung former life ninyo. Pag hindi nyo yan naiwasan, it will destroy you spiritually. Listen up, it does not stop spiritually, but also physically. Brothers and sisters, let me be very clear. Sa usapin po ng Bible, there is no such thing as usaping spiritual at usaping physical. There is no such thing as that. Minsan po, nakakalungkot kasi sayo po mga Christians, alam niyo po, iniiwalay, binibigyan po natin ng division yung pong, sige, usaping spiritual tayo ngayon ha. And then mamaya, usaping physical tayo ngayon ha. Kapatid, parang hindi po yata ganun ang tinuturo ng salita ng Diyos. Because listen up, tingnan niyo po dito, alin po ang ni-renew? Hindi ba spiritual? Do I hear amen? Therefore, you spiritual po, this physical body, I'd like you to understand this. This body of ours, this is just vessel of our spirits. So whatever spirit desires, this body goes along. Nasusundan niyo po yun? So this cannot be separated. Here goes. Kaya po ang Bible continuously, repeatedly, addresses spiritually. Why? Because sabi po ni Paul in Ephesians 2:1, formerly, we are dead in our trespasses and sin. Yung death po natin yon, Paul was not referring to physical death, but he was referring to our spiritual death. Patay na, pag patay po yung spirit, then therefore our physical body goes along with it. Kaya po ang desire po ng Diyos, mga kapatid, hear me out. Ang concern talaga ng tao is not physical, but spiritual. Because this body is just our vessel. So wag po nating bigyan ng dichotomy or division. Whatever our minds decide, whatever that our hearts value, hindi ba susunod lang naman ang katawan? Hello? Pwede ho bang sabing, okay, sabi ng mind, dito ka pumunta, sabi ng katawan, dito ka? Parang labo naman yata nun. That is why Bible continuously addresses, hey, Christians, ang pinaka-importante sa lahat, spiritual matters. Because this is all that matters. Hello? Hello? Paulit-ulit po si Apostle Paul. You are being renewed. The same thing he mentioned, Romans 12:1. Do not be conformed by the pattern of this world, but subject yourselves by the renewal of your minds. So here, sinasabi ngayon, kailangan po natin tanggalin na yung former way of life natin bago na ho tayo in Jesus Christ And then in Matthew 16:24, tingnan niyo po ang sabi ng Lord. Then Jesus said to his disciples, If anyone wants to come with me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. Ano po yung una pong requirement ng Lord? He wishes to be my believer. You say that you are my believer. You say that you are my follower. Here goes. Handa mo bang i-deny ang sarili mo? Handa mo bang patayin ang sarili mo? Sinasabi ng Lord sa kanyang mga disciples at this time, gusto mo maging disciple ko? Huwag mo nang gawin yung mga gusto mong gawin. Gusto mo maging disciple ko? Ikaw dapat willing kang masaktan para sa akin. Nasusundan natin, mga kapatid? Di ba sabi niyo, tingnan niyo, na-mention ng Lord dito, cross. Alam niyo po, sa panahon ng Lord Jesus Christ, alam niyo na to.
Ito pong cross, binibigay lang po parusa ito sa mga kriminal. Pero sabi ng Lord, follower ba kita? Yan ba ang gusto mo? Yan ba ang sabi mo? Yan ba ang naisin mo? O ito, kung handa kang mamatay na parang kriminal para sa akin. Actually, mga kapatid, sa totoo lang po, lahat po tayo nagkakasubukan dito. Tingnan niyo po, diniinan pa ni Apostle John, 1 John 2:6. The one who says he remains in him, ano sabi po dyan? Should walk just as he walked. Talk about being believer and follower of Jesus Christ. Ano sabi ng Lord? Sabi ng Scripture? Master natin, teacher natin si Christ. Ano sabi ni Apostle John? Kung paano lumakad si Kristo, ganon din tayong dapat lumakad. I'd like to get this, and I'd like to get this, start off this with literal and then figuratively. Alam yung sinabing paano mag-walk si Lord Jesus Christ? Kung lumakad siya na mabilis, di mabilis ka, nasa likod ka niya. Kung lumakad siya na mababagal, di mabagal ka. Alam niyo po, talagang siya po yung nagdi-dictate. Kung liliko siya sa kaliwa, liliko ka rin sa kaliwa. Liliko siya sa kanan, liliko ka rin sa kanan. That's it. Kung yuyuko siya, no, uupo siya, iinom siya, uupo ka rin, iinom ka. Kung tatayo siya, hindi siya kakain, hindi ka rin kakain. That's how we should walk, literally. Pero yung figuratively, brothers and sisters, how Jesus so compassionate about the lost. In Galatians 5:22 to 23, masyado na pong pamilyar ang passage na ito sa atin. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faith, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Alam niyo po, sabi po ng Scripture in John chapter 14, 15, and 16, you can go in those passages, Scripture, mga kapatid. Sinabi po, to those who are in Christ, sa mga believers and followers of Christ, nasa sa atin po ang presensya ng banal na Espiritu. Amen? And then kung nasa sa atin po ang presensya ng banal na Espiritu, sabi po ni Apostle Paul, dun po sa Galatians, at yan din po ang gusto nating maunawaan ngayon, mga kapatid, eto daw po yung mga ginagawa ng mga totoong na kay Kristo. Hear me out, church. Ang totoo pong na kay Kristo, dahil nasa sa Kanya po ang banal na Espiritu, they love others. Dahil po sa banal na Espiritu, ang Christian po, they are joyful. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo, joyful po ba yan? Hindi po funny, joyful. Nasusundan nyo po? And then, ano pa sabi dyan? Isa-isayin po natin. Yung mga Christians po, they are peaceful. And then yung mga Christians daw po, they are patient. Yung mga Christians daw po, they are kind. Yung mga Christians daw po, they are good. Yung mga Christians daw po are the ones whom others can trust. Yung mga Christians daw po, they are gentle. Yung mga Christians daw po are the one who control their behavior. Kaya sabi ni Apostle Paul, there is no law that says people should not think and act in these ways. Walang batas na nagsasabi na wag kang maging ganyan. Hello? So the Bible teaches Christ believers and followers, they ought to pursue Christ-likeness. Mga kapatid,
Kung meron man po tayong dapat na hinahanap at dapat pong pinagpupunyagian at dapat pong inaambisyon at dapat pong pinaplano sa buhay natin ito, ay maging kawangis po ni Kristo. Yun po yun. Wala na po tayong aambisyonin sa buhay na ito, kundi makita natin ang sarili natin katulad na ni Kristo. Nag-iisip katulad ni Kristo. Nagsasalita katulad ni Kristo. Gumagalaw katulad ni Kristo. Nagpaplano, nag-aambisyon kung ano po ang kingdom value, nandun po nakatutok. Wala pong ibang ninais kundi si Kristo. This is what God designed for His people to be. Nabasa po natin sa Ephesians kanina, mga kapatid. Ito po ang disenyo sa mga anak ng Diyos. This is what intends us to be. Talk about will of God. Kapatid, yun ang kalooban ng Diyos sa atin. This is one mark of being in Christ. Isang napakatakas, napakatinding palatandaan po, mga kapatid, para masabi na po natin tayo nga ay na kay Kristo na. So in pursuit of Christ-likeness, we have got to overcome detestable traits. Now, let's go to Proverbs chapter 6 verse 16. Sabi diyan, the Lord hates 6 things. In fact, 7 are detestable to Him. Remember here, the one who's speaking, sino nagsasalita? Yahweh, Lord, capitalize L-O-R-D. That's the personal name of God. Ginamit po dito ng author, mga kapatid. Sino tong Yahweh? Remember, mga kapatid, this great I am who introduced Himself dun po sa Exodus kay Moses. Introduce first His name, His personal name. Ang nagsasalita po dito si Yahweh, this self-existing one, this only true God, this self-subsisting one, this God who is not dependent on anybody and anything else to support Himself. Ito po yung nagsasalita, the holy God, the perfect God. Ano sabi niya? The Lord hates. He hates. This true God, this independent God who does not need us, who does not need anybody to continually exist. Ito ang Diyos na hindi tayo kailangan, mga kapatid. Itong isang banal na Diyos. Itong Diyos na nagsabing hindi niya tayo kailangan, sinasabi niyang paulit-ulit, pero ito ang Diyos na nagsabi, mga kapatid, kahit na hindi niya tayo kailangan, magiging gracious sa atin at merciful sa atin. I'd like us to understand these things. Brothers and sisters, I'd like you to realize this. Hindi po niya tayo kailangan. Pero itong Diyos na ito na hindi po tayo kailangan, siya po yung nangangako. Magiging merciful ako sa gusto kong maging merciful. Magiging gracious ako sa gusto kong maging gracious ako. And brothers and sisters, I'd like you to realize this. Kaya po tayo nakaka-enjoy of worshiping God and knowing Him little by little. It's because of the mercy and grace of God that we have found in Christ Jesus. Ito pong verses 16 to 19, gusto ko po maunawaan natin, mga kapatid. Huwag po natin itong kunin na hiwalay po sa verses 12 to 15.
Huwag po natin siyang kunin doon. Gusto ko po maintindihan natin mga kapatid na dito po, hindi po sinasabi ng Proverbs dito na, ito lang yung 6, ito lang yung 7 ha, sa listahan ha, at ito lang ingatan natin. Hindi po yan ang sinasabi ng author ng Proverbs dito. Ang gusto lang ho sabihin dito ng author ng Proverbs, coming from verse 12 down before you reaching verse 16, nilista po nung author yung mga ayaw ng Diyos sa isang worthy at wicked person. Yun po yung gusto nating makita dito. He is not telling us na ito lang yung 7 na dapat nating iwasan. Ulitin ko po ha, nilista na lang po, coming from verses 12 to 14 or 15, yung pong mga bagay na ito. At yun po yung gusto kong tingnan natin. Ine-specify po dito yung character ng worthless person. Yung eyes niya po, yung tongue niya, yung hands niya, yung feet niya, yung mouth niya. Kung paano siya humihinga, kung paano siya nagsasalita. Ginagamit niya po ito sa mga maling kaparaanan o sa mga maling bagay. At yung pong heart niya, in verse 14, nagdi-devise po ito ng wicked plans. And also in part, letter B, same evil intent of one who sows discord among brothers. Pansinin niyo po, I hope your Bibles are still open there. So this, Yahweh, the Lord, the Master, the Holy One, sinasabi niya ngayon, He hates this kind of things. Ang word nga po dun sa last, detestable. Alam niyo po sa Tagalog yung detestable? Kasuklam-suklam. Karimari-marim. Alam niyo po mga kapatid, yung pong pagka isang babae po nag-mens yung pa nila pong ginagamit, kaya niyo bang titigan yon? Karimari-marim, kasuklam-suklam. Ganun po ang tingin ng Diyos dito. Yun po ang gamit in the English. At gusto ko po maunawaan natin ito. Ito po'y parehong nagsasabi ng isang ayaw na ayaw po ng ating Diyos, kinasusuklaman niya. Bakit po mga kapatid? Kasi po, ito po yung mga bagay na opposed po sa nature niya, opposed po sa character niya. This is evil. Yun po ang gustong isang makita natin. And sinasabi niya, here goes, gusto ko bukas yung tenga nyo at puso nyo mga kapatid. Sinasabi niya rin dito sa passage niya ito, may mga consequences sa mga taong ganito because they are sinful in His sight. Hindi po ako galit, dynamic lang. Kaya po in Proverbs 9:10, sinabi na po uli ni Solomon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom and the knowledge of what? The Holy One is understanding. This time ginamit na po ng author ng Proverbs, yung call to Him as Holy One. Kapatid, while that we have a loving God, while that we have a loving Father, I'd like us to remember this. We also have a holy God. Kaya po itong 7 detestable na ito, kaya po ayaw ng Diyos nito, number 1, against po sa holiness niya, against po sa standard ng righteousness niya. Pinapakita rin po sa atin yung seriousness. Alam niyo po yung kaseryosohan ng kasalanan. Ito rin po mga kapatid yung nagsasabing, ito yung comprehensive nature ng isang taong wicked, worthless, walang takot sa Diyos. Ito po yung nagbibigay rin sa atin, nagpaalaala ng moral instruction sa atin itong 7 ito. Mga kapatid, this is also a call to holiness to all of us. And this is also reflecting God's love. At ito pong number 7, connection to Christ's teachings.
pong Proverbs 6:16 to 19, later on, at patunayan na po natin kanina in the New Testament passages, kasama po ito sa teachings ng ating Lord Jesus Christ. In Proverbs 6:17 to 19, here goes. Arrogant eyes, a lying tongue. Isa-isahin po natin. Hands that shed innocent blood. Feet eager to run to evil. A lying witness who gives false testimony, and one who stirs up trouble among brothers. Remember this. Kasuklam-suklam, karima-rimarim sa mata ng Diyos. Ano po yung arrogant eyes? Alam niyo po yung arrogant eyes? Ito po yung mga eyes na merong proud look. Alam niyo ba, pag tumingin sa kapwa, akala mo kung sino? Nagtataas ng kilay, paganyan-ganyan. Alam niyo, ganyan po yung arrogant eyes. Nag-expose po yan ng arroganting behavior at character. Alam niyo po yung pag pumasok sa isang room, pag ano, kung saan man siya, pag tumingin sa tao, baka magkasakit ka niyan, kapatid. Ang hirap ng trabaho mo, Hindi nakakatuwa. Pero sa totoo lang, mga kapatid, sometimes hindi naman nakikita sa ganun din, right? Sometimes nakikita yan kung paano natin i-treat ang nasa harapan natin. Arrogance, remember, springs from eyes that look down on others. Remember, ang ating pong Panginoon, though divine, anong ginawa niya? Di ba siya po ang naghugas ng paa ng mga disipulo niya? Nagpakita po siya ng true greatness niya by humility. Second po, mga kapatid, lying tongue, lasyon sheker. Ano po yung lying tongue? Here goes. Ikaw ay mayroong lying tongue pagka remember, dishonesty flows from a heart. Pag wala pong integrity sa heart, I'm telling you, puro kasinungalingan ang nasa puso mo. Ano po yun? Ito po yung meron kang deceitful tongue, nang loloko, mapanloko yung dila mo. Nagsasalita ka ng mga salitang nagbibigay ng maling impresyon sa iba at sa listener mo. Alam mo yung pag nagkwento ka, kunyari nagkwekwento ka lang pero hindi mo alam, hinubaran mo na yung tao, doon sa kinikwento mo doon sa tao. Alam mo na yung pangalan ng tao, pag pumunta sa apari hanggang ulo, sirang-sira na siya. Yun po yung isang lying tongue. Pagka binuka mo yung bibig mo at nagkwento ka ng mga bagay na nakasisira sa iba, that is a lying tongue. Hindi po ako galit. Dynamic lang. Alam niyo, minsan tinanong ka lang, kamusta? Kilala mo ba yun? Ay, yun. Naku, kilala ko yun. Ganyan yun, ganun yun, ganyan yan. Naku, walang gagawin mabuti. Naku po, kapatid, matakot ka. Karimari-marim, kasuklam-suklam. Matakot ka, kapatid. Pasalamat ka, hindi pa uso kinikidlatan. Hindi na uso kinikidlatan ngayon. Kasi kung tayo po nasa Old Testament time, I'm telling you, ubus na po tayo. Nung araw po, ang isang tao, kapag napatunayang nagsisinungaling, pinuputol po dila niyan. Alam niyo, nagkokos ka to mislead. I'm telling you, brothers and sisters, you have got to watch out for our tongue. Remember, ang Diyos po si Kristo po, kahit po naharap po siya, mga kapatid, sa isang mga matitinding temptation, wherein, mga kapatid, alam niyo, sinusubukan siyang mag-lie. Ang sabi ng Lord, I am the truth. And He emphasizes importance of honesty in our lives. And then hands that shed
innocent blood. Yadayim shoik dam naki. These hands symbolizes violence against the innocent. Ito po yung mga hands na murderer which have killed innocent one. Mga kapatid, bakit po galit ang ating Panginoon dito? Dinisplay po ng ating Lord Jesus Christ. You can press it down. No. Even po ang Lord Jesus Christ, displayed niya po mga kapatid, hindi ho ba no nandito siya, He kept on healing, giving life, protecting, lalo ng mga innocent ones. Now, maybe ang tanong sa atin ganito, hindi naman ako pumapatay ng tao. Oh, sandali lang mga kapatid. Ang sabi po ng Lord Jesus Christ in the New Testament, here goes, may kinalaman po ito sa nauna. Once na nagsalita ka at siniraan mo na ang isang kapatid mo o kapwa mo nang hindi siya nakaharap, nagsabi ka ng isang word na hindi siya nakaharap, at paninira yon, ang tawag po ng Lord Jesus Christ doon, murderer ka. Sinasaksak mo ng nakatalikod ang tao. You know, sabi ng Proverbs, church, listen up. You know, sabi ng Proverbs, sabi ng word ng Lord ganito, open rebuke is better than hidden love. But that open rebuke should come with love always. And then next po, heart that plots wicked scheme. Yung wicked scheme po, mga kapatid, tandaan po natin, laman na po ng puso natin yan. Lev refers to the heart. Pag punong-puno po ng wickedness ang heart natin, then ano po ang lalabas sa atin? Wicked schemes. And this is another abomination to God. At ang nakakalungkot po dito, hear me out, church. Nakakalungkot po dito, sinabi na po mismo dito sa Proverbs, ito po ay isang galing sa puso. Nandyan yan sa puso. Sa puso natin. Hindi man po ito nakikita ng iba, kapatid, pakinggan nating mabuti. Tandaan mo, kitang-kita ng Diyos yan. Natandaan po natin yung parable of the Good Samaritan. While ang mga relihiyoso po, iniwasan namang itong tao na ito, ang tanging tumulong doon sa taong mamamatay ay isang Samaritano. Ginastusan niya, pinagaling niya. Kapatid, yun po yung naisin ng Diyos sa atin. We do not plot wicked schemes. Remember, Christ teaches us to cultivate hearts focused on loving our neighbors as ourselves. Next po is feet eager to run to evil. This represents, alam niyo po yung readiness for sin. Alam niyo po yung sa moment na re-react ka, papunta ka agad sa kasalanan agad. Tandaan po natin mga kapatid, this also comes from our hearts.
And He hates people devising sins in their heart. Kaya po, mga kapatid, wala pong tinuturo ang ating Panginoon. Love, love, love. And then, pansinin niyo po, mga kapatid, again, lying witness who gives false testimony. Parang inulit, pastora. Yeah. Talagang inulit. Kasi dito, false witness ka eh. Wala kang sinabi kung hindi ka sinungalingan. Alam mo yung, tinawag ka para tanungin, para makatulong, makapagbigay ng liwanag, ang ginawa mo, puro kasinungalingan. Puro maling impormasyon. Hindi ba mga kapatid, violation ito ng 9th commandment? You shall not bear false witness against your neighbor. Remember, Christ is the faithful and true witness. Mga kapatid, in spite of false testimony against Him, He endured all these things to fulfill God's plan. So as followers of Christ, we must bear witness to the truth in all instances. And then another, mga kapatid, kung meron ka lying tongue, and then lying witness ka, anong sabi ng Proverbs? Same passage. Ikaw ay isang taong wala kang gusto kung hindi gulo. One who stirs up trouble among believers. Naalala niyo po si Dan? Kung anong ginawa ng tribe of Dan? Di ba nagsinungaling sila para lang makakuha ng land? Yun po yun eh. Kaya sabi diyan, Shalak Medan Bayin Ak. You are one who stirs up trouble among your brothers. Ano sabi ni Apostle Paul? Romans 16:17-18. Now I urge you, brothers, to watch out. Para daw kanino? For those who cause, kanino daw? Ano daw? Dissensions. And obstacles contrary to the doctrine you have learned. Avoid them. For such people do not serve our Lord, but their own appetites. They deceive the hearts of unsuspecting with smooth talk and flattering words. Alam niyo, dinadaan ka pa sa magandang usapan, pero sa totoo lang, wala naman po talagang motibo yung kundi manira at mag-divide among brothers. Notice mga kapatid, yung relationship po ng inner being of a person, di ba pinepertain niya po yung heart? So, simple lang po ang analogy. Kung ano po ang nasa puso, definitely lalabas. Kaya uulitin ko lang po, at ito po sinasabing paulit-ulit ng scripture, kung ano po ang madalas lumabas dito, kapatid, simple lang yan, sabi ng scripture, yan ang nandyan sa puso mo. Kaya kung puro galit, di punong-puno ka ng galit. Kung puro paninira, di punong-puno, sira yung puso mo. Nasusundan niyo? Pansin niyo po mga kapatid, deals with the eyes, deals with the tongue, deals with the heart. In Proverbs 27:19, tingnan niyo po ang ganda. As water reflects the face, so the heart reflects the person. Kapatid, kung ano ka talaga, minsan nakakarinig ako, basta ako, ganyan ka, ako ganito ako tanggapin niyo ako ganito. Oo nga, nagpapakilala ka, ganyan ka. Yan ka nga, yan ang puso mo, mismo. Kaya kilala na kita. Thank you. Nagpakilala ka.
Are you getting the point, church? Diniinan po ng Lord ito. In Luke 6:45, a good man produces good out of the good storeroom of his heart. An evil man produces evil out of the evil storeroom, for his mouth speaks from the overflow of the heart. Meron po ako gusto i-share sa inyo in regarding what this Proverbs is telling. Think about these things. Think about what I'm going to share with you. Here goes. A person with a harsh tongue has an angry heart. Tama ba? Pag harsh po ang tongue ng tao to, sigurado, puro galit ang nasa puso ng tao na yan. A person with a negative tongue has a fearful heart. A person with an overreactive tongue has an unsettled heart. Kaya alam mo kapatid, pag may nakausap ang tao at puro galit lang yan, sipo lang yan. Galit talaga ito. Galit ang puso nito. Puro galit ang nandyan sa puso na to. And then, ito pa, a person with a boasting tongue has an insecure heart. A person with a filthy tongue has an impure heart. Here goes. A person who is critical all the time has a bitter heart. Kaya pala itong taong to wala nang sinabi ko, hindi paninira, puro criticism sa iba, bitter. Kapatid, patawarin mo na yung sarili mo. At sino man yung nag-cause, kapatid, ng bitterness sa heart mo, patawarin mo na. Kung paano tayo pinatawad ni Kristo, patawad ka na. Sabi nga ng mga youth, move on na. Konting kilos lang ng kapwa, naiirita. O, di ba? Ganun lang kasimple. Kung ano yung puso, yun na yun. Here goes. Brothers, a person who is always encouraging has a graceful heart. A person who speaks gently, here, has a loving heart. A person who speaks truthfully has an honest heart. This is my question to all of us. Brothers and sisters, what kind of heart do you have? So what does Jesus Christ teach about these 7 characteristics? Gusto ko po maunawaan to. Relationship sa sermon ng Lord Jesus Christ. And I'm about to finish, brothers and sisters, promise. Tingnan niyo po, ito pong Proverbs chapter 6 verses 16 to 19. Alam niyo po ba yan, nandyan po sa preaching ng Lord Jesus Christ yan. Remember po yung Beatitudes. Haughty eyes, blessed are the meek. A lying tongue, blessed are those who hunger for and thirst for righteousness. Hands that shed innocent blood, blessed are the merciful. Hearts that plots wicked schemes, feet eager to run evil, lying witness who gives false testimony. Blessed are the pure in heart. One who stirs up trouble among brothers. Ano sabi ng Lord? Blessed are the peace maker. You like to be happy, church? You like to be happy? Lord says, blessed are the meek. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Blessed are those who are merciful. Blessed are those who are pure in heart. And blessed are those who are peace maker. Remember, Christ is our ultimate example. In His life, death, and resurrection, provide the blueprint of a transformed heart. So let us uproot yung attitudes na ito na nabanggit. At simula na po nating i-align yung lives natin according to the life of our Lord Jesus Christ. So let us embody humility, truth, love, and unity. Let us be vessels of grace, forgiveness, and compassion sa isang mundong kailangan nilang makilala si Kristo.
So tayo naway magningning. Displaying po yung transformative power of Christ's love to a broken world. Remember, Christ and His words means life to us. Life is not life without Christ and His words. We are nothing and have nothing without Him. Let us pray. Father, thank you for your words. Holy Spirit, continue to speak to us through these words that you have shared to us, Lord. Naway makita mo nga po ang aming mga puso at baguhin mo ang aming mga puso na katulad nga po ng aming Panginoong Jesucristo. Gawin mo po ang mga puso naming wala pong ninais sa buhay namin, kundi ang makilala si Kristo, mabuhay para kay Kristo, at maging katulad ni Kristo. We are your people. Yan po ang hangarin mo sa amin at pinaintindi mo sa amin. Salamat po. Again, asking that you bless each and every one of us spiritually, physically, and materially, Lord. Bigay mo po sa amin ang iyong mayamang bendisyon, ang mayamang pag-ibig ng Diyos, Ama. Ang mayamang grasya ng Panginoong Jesucristo at mayamang pakikipisan ng banal na Espiritu. Tatlong persona sa iisang Diyos mapa sa atin ngayon, bukas at magpakailan, kailan pa man. Amen, amen, at amen.